idol na humingi ng tulong na matreat na lang o magamot na lang ng libre sa isang medical center, Belo Medical Center. Pero sa Cebu po ata ito, no? Sa Cebu na branch, dahil kaya lang idol parang naging keloid na ata yung kanyang, ipakita niyo po sa camera, ayan. So hindi daw siya makapagsuot ng relo. Yun ang problema niya dahil sobrang sakit po ba? So dati po warts yan, sir? Yes, sir. Okay, para patanggal yung warts. Yes, sir. Tinanggal nila, sir? Oo, tinanggal po. Kaso nagkaroon ng side effect? Oo, ng keloids. Hindi naman sila... Reaction? Yes. Hindi naman nila sinabi sa akin na ang resulta magiging keloids. Kaya kung sinabi pa nila, siguro nag-off ako para hindi magpatuloy po. Kasi... hindi na-explain sa inyo na magiging keloids yung warts. From warts, correct. It will become keloids. Matatanggal ngayong warts, pero keloids ang kapalit. Kung nalaman nyo lang yun, hindi ka sana pumayag. Are you sure? Hindi pinaluwalag. Sorry sir, nagiging patas lang ako rito. Kasi ang pagkakaalam ko, pag pupunta ka sa mga clinic o sa hospital, kung saan man, bago sa procedure, somebody will explain it to you, or even the doctor na gagawan procedure, ina-explain po sa inyo yan, step by step, kung ano yung gagawin at ilang araw yung magiging paggaling niyan. Tapos in fact, meron pa nga po na mga clinic, mga doktor, there will be a follow-up after treatment. Kumusta ho kayo? Ano nang kalagayan nyo? I think Belo is also doing that. Siguro, hindi lang yung mga ibang clinic. Wala hong ganon nangyari. Sinabi po, pero sinabi ko na alis ako papuntang Amerika. Kaya sabi niya, isunod lang yung prescription niya. Kaya sinunod ko naman doon. Pero ang resulta, naging kilos pa rin. Sige po, wag natin patigalin. Para sa medical group ng Belo, si Dr. Michelle Villanueva, administrative staff ng Belo Medical Group. Dr. Villanueva, Madam, magandang hapon po, Madam. Hello, good afternoon po. Dito po si Mr. Tabo, yung inyo pong kliyente sa Cebu. Opo. Hindi raw po na-explain sa kanya na yung warts na pinatatanggal niya na matatanggal nga, pero ang resulta ay magiging keloids. Kung alam lang daw sana niya, kung na-explain sa kanya, hindi na sana niya tinuloy yung procedure. Treatment. Opo, malaki po kasi yung warts ni Mr. Tabo. Common outcome po kapag nag-laser procedure tayo or cautery po sa ibang clinic, tinatanggal natin yung warts, may possibility po talaga na mag-scar, especially kung malaki yung lesion. So, hindi po kami nagkukulang sa pag-explain every time nagagawa kami ng ganitong procedure since alam na po namin yung pwedeng maging complication. Lagi po namin ine-explain that scarring is a possibility and meron po siyang sinasign na consent form na nakastate po doon na pwede talagang magkaroon ng scarring. In-explain do sa inyo at meron daw consent form doon, standard po yan, na pinapipirman sa inyo, meaning naintindihan nyo po yung explanation at pumapayag po kayo sa gagawing procedure. Meron kayong pinirmahang matatandang nyo consent form? Hindi ko matandaan kung napirmahan ko, sir. Hindi, SOP ho yan sa lahat ng procedure na gagawin, kahit sa clinic, sa hospital. So kung pinirmahan nyo po yung procedure, sabi na-explain po sa inyo yun. Hindi naman ako sure na nagpirma po ako ng ganyan na magiging keloids ganyan. Kasi dapat po, sir, in-explain niya sa akin na pwede maging keloids kasi doon sa mga form ko, mayroon akong pinirman na dati, mayroon akong keloids. Okay. Ma'am, kung na-explain daw sa kanya na magiging keloids, hindi siya pumayag. Pero I'm sure po, it was Dr. Padayhag who did the procedure and I talked to him. Nakakasiguro po siya na bago po sila nag-umpisang gumawa, na-explain po sa kanya yung posibilidad na pwede po talagang mag-scar. And right now po, nakita po namin kasi nakapag-follow up na si sir sa amin after the procedure, hindi naman po keloid. Ang tawag po dyan, hypertrophic scar po. Sa niya po, actually, atrophic. Ibig sabihin, parang mas naging flat kumpara sa ng skin niya, surface ng skin niya. Meron naman pong mga procedure na pwedeng gawin to improve those scars. And we are actually offering him those procedures for free para lang po ma-improve yung appearance naman ng scar niya. Ayun naman pala, Sir Tabo. Meron po certification ng isang dermatologist na nagsasabi na ito ay keloids. Tapos, kung yun lang offer niya na papagandahin pa para suot ako ng relo ko. Okay. Payag ako. Magkaroon kami ng agreement kung ano magiging resulta at makakawear ako ng relo ko at saka yung
Yung pamasahe ko, transportation at saka accommodation, silang magagastos. Dahil Ay, hindi teka ko muna. naman kasal. Teka muna, sir. Akala kong usapan ay Treatment. yung treatment lang. Yes. Bakit hingi pa kay pati accommodation, pati yung Opo. plane ticket? Opo, kasi kasalanan naman nila yun eh. Ah. Na dapat sinabi sa akin para tapos na yung problema. Pero may belo naman natin sa Manila. Opo. Pero Pero nagkausap kami noon. Yung sa Ni Dr. Villanueva. Doc Opo. Michelle, Opo. sabi niya, sige, doon po sa in-offer yung treatment to correct the problem, Opo. as long as makakasuot siya ng relo, pero with the condition, babayaran niyo po yung kanyang pamasahe daw papuntang Cebu plus accommodation. Sabi ko, di ba meron kayong belo di sa Manila? Meron po kami both Manila at Cebu. So kung saan po pinaka-convenient sa kanya, we will accommodate him. Opo. Okay. Opo. Hindi naman ko taga Manila po, sir. Sa Tacloban po. Tacloban. Yes po. Meron bang belo sa Tacloban? Wala po. So, gusto ko po dito na Hanggang lang sa kailan ka ba Manila. dito? Di gusto mo dito na lang? Opo. O, pag dito, treatment na lang. Libre na accommodation. Wala na accommodation. Hindi. Kagaya nung sabi niya, nung unang usapan namin na silang magbabayad ng transportation ko at saka Hindi, kasi nandito accommodation. na, sir. O, ba't pa kailangang transportation? Hindi, kasi maraming beses daw ito, hindi lang isang beses mag-treat. Okay, Doc. Maraming treatment daw po ito. Kaya yung kanya pong transportation, sasagutin nyo na po, pati accommodation. Para po gumanda kasi yung scar niya, we need to do, hindi lang po isang procedure baka pwedeng 2 or 3 procedure. Kasi gusto po namin talaga maging maganda yung outcome. Very so good. he might have to come for a few times, hindi po pwedeng isa lang. So in that case, may punto nga naman pala itong si Mr. Tabo na dapat, ma'am, dahil hindi naman niya kasalanan yung kung in the first place, kung ginawa niyo yun ng una pa lang, maayos na, hindi na siya pabalik-balik. So ngayon, he's asking na for the trouble, kayo ho ang gagastos sa kanyang pamasahe sa pagbalik-balik sa Belo Medical Clinic. Pwede po ba naming malaman kay Mr. Tabo kung gaano ka layo yung kanyang place of residence sa Belo Clinic sa Cebu? Malayo yun kasi Gaano pa mag-plane ka, mag-aeroplano or by boat. Aeroplano na po, tapos mabuhay class. Hindi naman po. Hindi, joke lang. Since nandito na po siya sa Manila, pwede po bang makita na namin siya dito sa clinic and then pag-uusapan po namin para makita namin how many times ba niya kailangan pumunta. Gusto mo Opo. ba yan dito? So, habang nandito po siya, kung pwede po naming ma-assess na. Opo, yung So, Sige. kung pwede pong pupunta na lang siya dito sa clinic so that we can Sige. assess Saan po properly. clinic yan, ma'am? Saan office nyo? Sa head Pwede office? po dito sa Belo Green Hills na lang. Bell Green Hills. Opo. Ngayon po, bukas ko papuntahin. Kung makakapunta po siya ngayon hanggang 7 o'clock po kami. Kung sige. hindi Opo. naman po, pwede naman pong pumunta si Sir. So ngayon na lang po siya pupunta dyan. Hanapin po kayo, Doc. Opo, pwede po. Sige, mag-usap Opo, muna kayo, sir, ha? Opo. yung treatment po, pwede pag agreement magkaroon ng Ganito lang, sir. kasulatan po. Punta muna kayo doon sa Belo Medical Group Head Office. Hanapin niyo si Doc Michelle. Pag-usapan niyo muna. Pag hindi ho kayo happy sa napag-usapan ninyo, balik ka dito. Okay. For the meantime, Yes, let's sir. give it a try. Mag-usap muna kayo. Baka maayos ng, Yes, matiwasay. Okay? Yes, sir. Sige po, Doc. Darating siya dyan. Mamaya. Okay, thank you, Sir Rafi. Magandang hapon po, Doc. Opo, thank you God bless po. po. Sige, punta kayo, hanapin nyo si Dr. Villanueva. Kung ano yung mga dapat pag-usapan nyo. Dapat yung happy ka. Pag hindi ka happy at sa tingin mo dihado ka, andito lang kami. Sige po. Okay. Salamat, Sir Yes, Rafi sir. po. Yes, sir. Opo. Ma'am. Thank you po. Kahapon lang to idol lumapit sa atin si Mr. Leovigildo Tabo. Ito yung nagpa-categorize siya ng kanyang warts sa Belo Medical Group dun sa Cebu branch at gusto nga niyang matreat ito kasi nagka-keloids na daw yung kanyang pagpatanggal ng warts. Yun. Yung warts, ginawa ng procedure para matanggal sa halip, nagkaroon ng keloids at gusto niyang magamot yun. Willing naman yung Belo Medical Group, in fairness, nakausap natin si Doktora Michelle Villanueva at may kahilingan naman si Mr. Tabo na kung pwede bigyan siya ng bayad sa accommodation at saka sa plane ticket. At sabi ni Dr. Villanueva, papuntahin dito, pag-usapan na lang. At si Jana Diyan na yung ang reporter pinahawak natin. natin sa kaso.
O, Jana, ano na nangyari? Yun po, kahapon po, right after airing, si Mr. Tabo po, dumiretso na po siya sa Bello Medical sa may San Juan po kay Dr. Villanueva. And napag-usapan naman po, nag-agree po ang Bello Medical na sasagutin yung plane ticket, pati po yung treatment nga po, pagpapagaling. Test na- Okay, yun naman gusto niya, no? Yes po. So, plane ticket, treatment, pati hanggang sa gumaling, accommodation. Yes po. So, kung ano yung request niya, bibigyan ng Bello Medical Group. Yes po. And then, syempre po, kaakibat nun, pipirma po tayo na dapat ng waiver si Sir Tabo. Tama lang, tama yes lang. po. Kanina po dapat po nakaschedule time pumirma, sasamahan po sana natin. Pero nag-refuse na po si Mr. Tabo dahil ang exact text niya po sa akin kung monetary compensation po, doon po siya okay. Kasi ayaw niya pong pumirma ng waiver kasi what if daw po hindi mag-work yung gagawing treatment, wala na daw po siyang maihahabol. So parang mas gusto niya po sana monetary compensation. And initially, sir, yung pinaka-initial interview natin sa kanya, ang gusto niya talaga is worth 5 million. Ha? 5 million pesos! Yun po yung initial na gusto niyang mangyari po. So, akala ko noong umpisa ang gusto niya magamot, makorek yung problema. Kasi hindi daw siya makapagsuot ng relo. Yes. Yun ang kinukomplain. Pagkatapos, kailangan niya ng accommodation, meaning matutuluyan niya habang ginagamot siya. Tapos, bibigyan siya ng plane ticket, pabalik ng Tacloban. Pumayag na yung Bello Medical Group. Yes. Pero kailangan niya pumirma ng waiver na ang waiver naman talaga importante yun na ginawa namin yung kagustuhan mo at wala ka nang habulin dahil inayos namin yung problema. Ganun naman, tama naman talaga yun, kapalit. Pero ayaw niya na niya. Ayaw niya po. Magkukonsulta na lang daw po siya ng legal sa attorney niya. Magdidemanda siya. Yun po ang Magdemanda siya, labas na tayo, hindi tayo magkikialam. Yes po. 5 million ang gusto niya. Yun po yung una niyang sinabi na willing siyang mag-ano pa po, pag-usapan. Yung 5 million na yun. Sumakit ulo ko. Kaya Pahingan nga tubig. 5 million. Ang hihingi niya. Sana daw po kung kaya. Ano sa tingin niya programang Wanted sa radyo? Magagamit niya para manghingi ng pera. Para pampataas ng presyo, no? 5 milyon, wow! Hindi tayo makikialam kasi hindi naman ganun ang tema ng Wanted sa radyo. Oh, bibitaw na talaga tayo dito. Sobrang bitaw natin. Lilipat pa tayo sa sobrang pagbitaw. Allergic tayo sa mga ganun. Pagdating sa mga complainant natin na nagpapataas ng presyo o dili kaya gusto lang magkaroon ng pera kaya pupunta sa ating programa magsumbong pagkakitaan yung programa natin, sumasakit ulo natin. Hindi na tayo makikialam kung ano man yung susunod na hakbang ni Mr. Tabo. Kung gusto niyang tumabo ng pera, huwag niya tayong idamay. Okay? Kontakin niya yung kanyang abogado. Magdemandahan sila ng Bello Medical Group. Labas na tayo. Amen. Okay. Wanted update. Wanted update.